Kaibigan, may tanong ako para sa'yo. Mahal mo nga ba talaga siya? O baka nasanay ka lang sa sakit na dala niya? Maraming lalaki ang natrap sa isang relasyon na akala nila ay pag-ibig. Pero ang totoo, unti-unti na silang nilulunod. Kung napapagod ka ng habulin ang respeto, pagmamahal at katapatan, baka ito na ang video na kailangan mong mapanood. Kaya kung gusto mong malaman ang mga stoic tips at life advice, kung kailan dapat kang bumitaw sa maling babae, panoorin mo to hanggang dulo. At kung gusto mong palakasin ang loob mo at muling hanapin ang halaga mo, mag-subscribe ka na sa channel na ito. Dito, tinuturuan kang magmahal sa sarili, mag-improve ng tahimik pero mabagsik. Minsan, hindi pag-ibig ang dahilan kung bakit nananatili tayo, kundi takot. Takot na baka wala nang darating na iba. Takot na baka mali ka sa hinala mong hindi ka na niya mahal. At takot na baka ikaw ang may kasalanan kung bakit siya nagbago. Pero kaibigan, paano kung ang totoo, matagal ka na niyang iniwan emotionally, ikaw lang ang hindi pa bumibitaw? Paano kung mahal mo nga siya, pero siya na ang dahilan kung bakit nawawala ka na sa sarili mo? May mga babae kasing hindi para buuin ka, kundi para lamunin ka ng buo. Sa video na ito kaibigan, bukod sa mga senyales, sasabihin ko din sa iyo ang mga silent red flags na pwede mong gawing basehan sa pagpili ng babaeng mamahalin o pagkakatiwalaan. Kaya kung ayaw mong magising isang araw na wala nang natira para sa sarili mo, kailangan mong matutong pakinggan ang mga senyales na ito kaibigan. Una, kapag paulit-ulit kanyang sinasaktan at tinatawag niya itong normal lang sa relasyon. Kaibigan, ang pag-ibig ay hindi dapat masakit palagi. Natural lang ang hindi pagkakaintindihan, pero iba ang hindi na pinipigilan ang pananakit, lalo na kung emosyonal o mental ang sugat. Kapag sinasabi niya, ganito talaga ako, tanggap mo dapat ako, hindi yan maturity, iyan ay kawalang puso. Ayon kay Marcus Aurelius, kung may makapwersa sa akin na maliwak at ipakita sa akin ang aking mali sa anumang isip o gawa, aalisin ko ng maligaya. Kung hindi siya bukas sa pagbabago, hindi ka niya minamahal. Gusto ka lang niyang kontrolin. Ikalawa, kapag ginagamit niya ang pagmamahal mo bilang sandata para manipulahin ka. Ang tunay na pag-ibig, hindi ginagamit para ikadena ang isang tao. Kung tuwing may argumento, laging, kung mahal mo ako, gagawin mo to. O kapag iniwan mo ako, ikaw ang masama, hindi yan lambing. Yan ay emotional blackmail. Gising kaibigan, hindi yan partner. Yan ay manipulator. Ikatlo, kapag mas madalas kang umiiyak kaysa ngumiti, balikan mo ang sarili mo. Mas madalas ba ang mga gabing hindi ka makatulog? Mas marami bang tanong kaysa kasiguraduhan? Kung ang relasyon mo ay parang tanikala na hindi mo na matanggal, hindi mo na ito tahanan. Isa na itong prison cell na gawa sa damdamin. Ikaapat, kapag kailangan mong baguhin ang buong pagkatao mo para lang mahalin ka. Kaibigan, hindi mo obligasyon na sirain ang sarili mo para lang manatili ang isang tao. Kung kailangan mong itago ang tunay mong sarili, kung kailangan mong maging tama, lagi kahit hindi ka na totoo, hindi ka niya minamahal. Minamahal lang niya ang version mo na convenient para sa kanya. Ikalima, kapag wala siyang respeto sa oras, damdamin o sakripisyo mo. Binigay mo ang lahat, oras, effort, pangunawa, pero tila walang halaga sa kanya. Palagi kang huling priority. Palaging ikaw ang naghihintay. Kung nararamdaman mong lagi kang option, hindi choice, marahil totoo nga yon. Ayon kay Marcus Aurelius, ang kaluluwa ay naging binibigkis ng kulay ng mga isip niya. Kung palagi mong iniisip na hindi ka sapat, dahan-dahang magiging totoo yan dahil pinapayagan mong tratuhin ka ng ganito. Alalahanin mo, you teach people how to treat you. Bago tayo magpatuloy kaibigan, ito na ang pangako ko sa iyong mga silent red flags sa isang babae.
Kapag ang bawat usapan ay may kasamang paninisi. Kapag ang bawat pagmamahal ay may kapalit na guilt. Kapag ang katahimikan ninyong dalawa ay hindi na payapa kundi puno ng pressure. Kapag hindi ka na makapagsabi ng totoo dahil natatakot kang maiwan. Kaibigan, hindi yan pagmamahal. Yan ay pagkakulong. Kapag mas masaya kang wala siya. Kapag mas kampante kang hindi mo siya kausap. Kapag mas malaya kang huminga tuwing hindi siya nagre-reply. Alam mo na ang sagot, kaibigan. Pero hindi laging kailangan ng sigaw para masabi mong pagod ka na. Minsan, sapat na yung katahimikan mo na unti-unting umaamin sa sarili. Ika-6. Kapag palagi niyang pinaparamdam na kulang ka. Kahit anong gawin mo, mali. Kahit gaano ka magsakripisyo, hindi sapat. Ang babae na tunay na may malasakit, pinupuno ang kakulangan mo, hindi pinapamukha ito. Kapag siya ang bumababa ng kumpiyansa mo, imbes na iangat ka, hindi siya kasama sa mga pangarap mo. Isa siya sa mga hadlang. Ika-7. Kapag hindi ka na makakilos ng malaya. Bawat galaw mo, may tanong. Bawat text mo, may hinala. Hindi ka makapagdesisyon para sa sarili mo. Kapag ang relasyon ay naging surveillance, hindi relasyon yan. Pagkaalipin na, hindi pagmamahal ang kontrol, at lalong hindi pagmamahal ang takot. Ika-8. Kapag pinaparamdam niyang palaging siya ang biktima. O, sa madaling salita, pa-victim. Kapag lagi niyang sinasabi na siya lang ang nasasaktan, siya lang ang hindi naiintindihan, at ikaw ang may problema sa lahat ng bagay. Yan ang taong ayaw magbago. Yan ang taong gustong ikaw ang masama para hindi niya kailangang magbago. Ang taong laging biktima, bihirang maging totoo. Kadalsan, sila ang tunay na mananakit. Ika-9. Kapag hindi na siya masaya sa'yo at alam mong hindi ka na rin masaya sa kanya. Hindi lahat ng relasyon ay kailangang pilitin. Minsan, ang tunay na pagmamahal ay ang pagbitiw. Hindi dahil sumuko ka, kundi dahil ayaw mo nang mapagod sa relasyong ikaw lang ang lumalaban. Ayon kay Marcus Aurelius, hindi ang kamatayan ang dapat ikatakot ng isang tao, kundi siya ay dapat ikatakot na hindi siya nagsimula na mabuhay. Huwag mong katakutan ang pagbitaw. Ang mas dapat mong katakutan ay ang mabuhay sa relasyon na matagal ng patay. Ika-10. Kapag nasasaktan ka na, pero takot ka pa ring umalis, ito na ang pinakamalinaw na senyales. Kung ramdam mong hindi ka na mahal, hindi ka na pinapahalagahan, at ikaw na lang ang kumakapit, pero nananatili ka pa rin dahil sa takot, hindi na puso ang nagtatakbo sa'yo. Takot na. Kaibigan, ang taong hindi mo mabitawan, minsan ay siya ring dahilan kung bakit hindi mo makuha ang taong tunay para sa'yo. At tandaan mo ito, ang tamang babae, hindi ka kailanman pipiliting alisin sa sarili mong pagkatao. Hindi ka niya pipilitin baguhin para lang umangkop sa kanya. Ang tamang babae, tatanggapin ka, iintindihin ka, at sasamahan ka habang lumalago ka. Hindi habang nilalamon ka ng sakit. Kaibigan, kung nasa ganyang sitwasyon ka ngayon, hindi ka na masaya, hindi ka na buo, at hindi ka na totoo sa sarili mo. Ito ang unang hakbang. Kilalanin mo muna ang sarili mong halaga. Bago ka magmahal ulit, bago ka sumubok ulit, bago mo pilitin pang ayusin ang sirang relasyon, buuin mo muna yung taong unti-unting nawala sa pagmamahal mong hindi naman ibinabalik. Ayon kay Marcus Aurelius, you have power over your mind, not outside events. Realize this, and you will find strength. Hindi mo kontrolado kung mahal ka pa niya, pero kontrolado mo kung magpapakatotoo ka pa rin sa sarili mo. Kaya kung hindi ka na niya pinipili, kung hindi ka na niya ginagalang, at kung hindi ka na niya kayang mahalin ng buo, ikaw na mismo ang lumayo. Hindi para saktan siya, kundi para iligtas mo ang sarili mong unti-unti niyang winawasak. Tahimik man ang desisyon mo, pero mabagsik ang epekto nito sa buhay mo. Kaibigan,
Ngayon na napakinggan mo ang buong payo, may tanong ako. Handa ka na bang bitawan ang maling tao para bigyang daan ang tamang tao? I-comment mo sa baba ang nararamdaman mo at pag-usapan natin. Marami kang kasama dito. Mga lalaking tahimik lang, pero mabagsik magdesisyon. At kung gusto mo pa ng mas maraming Stoic advice, Tagalog, self-love tips, at motivation para sa buhay, huwag mong kalimutang mag-like at subscribe sa channel na ito. At tandaan mo, kaibigan, ang lagi nating sinasabi sa channel na ito. Do it silently. Let the result do the talking. Ang tunay na pagmamahal ay hindi ipinagmamakaawa, kusa itong dumarating sa tamang panahon. At ang lalaking marunong magmahal sa sarili, yun ang talagang minamahal ng tama.